Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Excited na ba kayo mga kaibigan na malaman ang katotohanan? Sino nga ba ang nagsisinungaling? Totoo ba na hindi makikipag-collaborate ang administrasyong ito ni Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. kung sakaling pumunta rito ang mga kinatawan ng International Criminal Court upang imbestigahan at hulihin itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay, yan po kasi ang naririnig natin every time na ini-interview po si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. In fact, dinagdag pa nga po ni President Bongbong Marcos Jr. na kung sakali magpunta rito ang taga-ICC ay hindi sila maaaring mag-imbestiga o gumawa ng anumang investigasyon, but they can visit the Philippines, pero sila po ay magiging turista lamang, mga kaibigan. Yan po ang laging sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Okay? At noong 2023 ay nagsulat o sumulat pa nga po itong si President Bongbong Marcos Jr. sa opisina po ni Vice President Sara Duterte. Ang laman po ng sulat ay isang assurance that the government is not or will not going to cooperate or collaborate with the ICC kung sakaling ang magpunta dito. No, ibig sabihin, nais nilang ipakita sa taong bayan, iparamdam sa mga Duterte na huwag kang mag-alala. Okay? Assured. Meron kang assurance, no? Na panghahawakan na kung sakali mang pumunta dito ang taga-ICC, hindi namin isusuko at hindi kami makikipag-coordinate sa kanila. Okay? And even doon sa Quadcom, 'di ba, nagkaroon po ng legislative inquiry about sa war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte, and natapos po ito ng halos madaling araw ng I forgot the date, no? Kung yan, basta ganun po, no? December yata yun. So ayun po, no? At after that Quadcom hearing ay humiling po si Attorney Cristina Conti sa mga miyembro ng Quad Committee doon sa transcript ng kanilang investigasyon, no? However, hindi po pumayag si Congressman Ace Barbers, at ang sabi po niya kay Attorney Cristina Conti na tumatakbo ngayon bilang kongresista, hindi pwede. Napanood naman sa mga social media platforms, sa mga media networks, yung ginawa nating Quadcom legislative hearing. So, hindi namin pwedeng ibigay sa ICC yung transcript na ito. So, ang gusto po nilang i-portray at gusto nilang ipakita sa taong bayan, ngek-ngek mo ICC, we will never coordinate with you because we are not a member of your organization. We are no longer a member of the International Criminal Court. Thus, you don't have any authority. You don't have any rights para hawakan ang kaso, no, against the former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung nais po nilang i-portray, okay? And I hope malinaw po yan. So, ito po ay lumabas, itong dokumentong ito, noong March 13, 2025. At ito po ay nakalagay po sa dokumentong ito, public document. So, ibig sabihin, ang dokumentong ito po ay matatagpuan at maaari nating i-download sa website po ng International Criminal Court gaya ng aking ginawa. Okay, dinownload ko ito sa website ng ICC. Okay, ang pamagat po nito, Public Redacted Version of Prosecution's Urgent Application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte, February 10, 2025. Okay, so inilabas po ang warrant of arrest February 10, 2025. Okay, ano po ang ibig sabihin po nito? Okay, ito po ay naglalaman ng mga pamamaraan kung paano i-execute ang pagdakip
at pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, ang dokumentong ito ay naglalaman ng plano kung paano maaaresto si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang pinakang clue word dito mga kaibigan ay yung salitang redacted, which means there are portion of this plan na confidential in nature. Ibig sabihin, may mga laman ang planong ito na hindi maaaring isama sa dokumentong ito. Hindi maaaring ma-expose sa publiko. Yan po ang ibig sabihin ng redacted. Meaning to say, again, there are confidential informations, there are confidential plans na hindi dapat mabasa ng publiko. Yan po ang ibig sabihin ng redacted version. Okay? And yan po, sana maunawaan po ninyo, sana malinaw po yung aking pagpapaliwanag. Pumunta po tayo din sa paragraph 9. Ito po yung title, Request for Urgent Consideration of the Application. 112. The prosecution understand that there is a very realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. Ibig sabihin po, tamang-tama lang, realistic naman, pwede namang hulihin o arestuhin si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, kaya lamang medyo limitado na yung ating panahon para mangyari itong pag-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Pwedeng hulihin pero medyo baka magahol tayo sa oras, so time limited, kulang na yung oras. So noong late 2024, ang gobyerno po ng Republika ng Pilipinas, ina-announce po niya for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. So, ibig sabihin lamang po nito, late 2024. So, ibig sabihin po niya, maaaring last quarter of 2024, no? Sabi po at laging sinasabi ng administrasyon kapag ini-interview, maaaring mag-execute ng arrest warrant ang ICC dito, maaaring pumunta dito ang ICC, maaari nilang investigahan dito ang ICC, ang pero ibig sabihin lang nito, dahil hindi nga po tayo miyembro ng ICC, okay lang yan. No? Ang mahalaga, maaari silang bumisita sa Pilipinas as a tourist. No? As a tourist. And hindi po i-honor ng gobyerno kung sakaling hilingin ng ICC na investigahan o hulihin itong si President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so ang ibig sabihin po nito mula doon sa salitang in late 2024 hanggang sa arrest warrant, nais pong i-portray, nais pong ipagbigay alam ng gobyernong ito, no, na maaaring mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Pero dahil nga hindi na tayo miyembro ng ICC, because tinanggal na po ito at nag-effect na po yung pag ano natin, no, yung hindi na natin pagiging miyembro noong 2019, wala itong ICC arrest warrant na yan. Okay, kaya wag kayong kabahan. In fact, sumulat pa nga po ang Office of the President, kaya Office of the Vice President Sara Duterte, and the government, no, particularly the President, assured that the former President Rodrigo Roa Duterte ay hindi po isusuko ng pamahalaan. Sinabi po ng Presidente sa sulat na yon kay BP Sara, makasisiguro ka, yan po ang ibig sabihin yon, na hindi kami makikipag-coordinate, ang gobyernong ito ay hindi makikipag-collaborate para kasuhan o hulihin si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang nais nilang ipahatid at intindihin o isipin ng mga mamamayan, ng mga Pilipino. Basta isipin nyo lang, hindi kami makikipag-coordinate sa ICC. Period. Yun lang. As simple as it is. No? Pero, meron ditong dagdag. If
a request is if a request to do so is made through Interpol. Ibig sabihin, kung ang arrest warrant ay padadaanin sa Interpol, pwede. Nagbigay na sila ng idea, no? Kung padadaanin sa Interpol, ay pwede pong maaresto si former President Duterte. Pero ang pinakang nakapag-extract sa atin dito ay ang salitang redacted. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, when you say redacted, there are informations, there are planned na hindi maaaring isulat o ilagay po dito sa dokumentong ito. Because that information, that plan, is confidential in nature. Okay. Ano po kaya yung nakasulat doon sa confidential na yan? Kasi meron ditong sinasabi na should this eventuate, the prospect of arresting Duterte will likely disappear. So ibig sabihin, kung i-interpret natin ito, ay ganito po ang ibig sabihin niyan. Kapag hindi nangyari ang pag-aresto o kapag hindi na-execute ang warrant of arrest against the former President Rodrigo Roa Duterte, mawawala na. Mawawala na yung opportunity, yung pagkakataon na mahuli pa o maaresto si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero sa part na ito, nagpaparamdam na po ang gobyernong ito, no? Hindi maaaring mag-issue ng warrant of arrest ang ICC directly to the Philippines. Hindi. Pero maaari silang makapag-issue ng warrant of arrest kung ito po ay padadaanin nila sa Interpol. Ngayon, itong planong ito ay mayroong mga information na hindi po dapat malaman ng publiko, kaya sinulat po dito redacted. At kung sakali po, ito po yung naiisip ko, bakit may redacted? Ano kaya yung ibig sabihin? Ano kaya yung laman ng redacted na yon? Kasi this is anchored sa susunod na salita. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ibig sabihin, nakalagay po dito, hindi po binanggit kung ano po yun. Ang ibig sabihin lamang nito, merong information, merong plano na nakapaloob sa usapan ng ICC at ng Philippine government. May secret communication ng ICC at the Office of the President. So nakalagay dito, ibig sabihin dito, kapag hindi nahuli, yun po, should this eventuate, kapag hindi pa ngayon nahuli itong si former President Rodrigo Roa Duterte, wala na. Hindi na mahuhuli si Duterte. Yan po ang ibig sabihin ng should this eventuate, the prospect of arresting Duterte will likely disappear. So, ibig sabihin, there is something na nakalagay doon sa redacted. Ito po ang confidential na usapan ng Office of the President and Office of the International Criminal Court. Kaya nakalagay dito, dapat i-apply na kaagad ito. Dapat isakatuparan na ito. Dapat gawin na natin ito. Dahil kung hindi ito mangyayari, wala na, magdi-disappear na. Hindi na mahuhuli si President Duterte. Okay? Ating nalaman din sa interview ng bilyonaryo with the DOJ Secretary, John Vic Remulla. Di ba umamin po si John Vic Remulla? Ang sabi po niya, hindi ito plano lamang ng iisa. This is a group effort. Panoorin niyo yun. This is a group effort. So, ibig sabihin, hindi lamang po si DOJ Secretary John Vic Remulla ang nasa likod ng pag-arestong ito. Kasama nga po ang isang kaibigan, isang kasamahan sa pamumuno, during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte, si Anyo, si Anyo. At syempre, si Gibo Teodoro. Imagine yung mga kaibigan, hindi ko ina-expect si Gibo Teodoro makikipagtulungan
para madakip at maaresto itong si former President Duterte. So sila-sila po yung mayroong plano. Inamin po ito ni John Vic Rimulya. So sila po yung nagplano kasama si President, si Anyo at si Gibo Teodoro kasama si John Vic Rimulya. Sila po, kaya nga po, group effort ang naging salita dito ni John Vic Rimulya. Group effort na maaresto. Dapat meron paraan, meron tayong estratehiya, meron tayong mga bagay na dapat gawin para mahuli itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil kung hindi ito mangyayari ngayon, baka mawalan na tayo ng pagkakataon at hindi na mahuli si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman mga kaibigan, ay noong February kaagad, no? February ay naglabas ng warrant of arrest itong ICC. Okay, ito po, no? February, naglabas po ng warrant of arrest ang ICC at pinadaan po nila sa Interpol. Okay, pinadaan po nila sa Interpol. Ngayon po, ano po ang sagot dito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.? Okay, hindi na tayo miyembro ng ICC. Kahit ano pang gawin nila, hindi tayo makikipag-coordinate, hindi tayo makikipag-collaborate sa kanila because hindi na tayo miyembro. Wala na silang authority sa Pilipinas. Ang ginawa natin ay talaga lang ginawa lang natin kung ano yung obligasyon natin sa Interpol. Ito po yung paliwanag ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ginawa lamang natin ang ating agreement na nakapaloob sa Interpol kasi kapag hindi natin pinagbigyan ng Interpol, paano kung meron tayong mga fugitives na huhulihin, may mga kriminal na tumakbo papuntang ibang bansa, paano natin mahuhuli yung mga yun, no? So kailangan din natin ng tulong ng Interpol. Kaya nung hiniling po ng Interpol na maaresto itong si former President Rodrigo Roa Duterte, we acted upon based on the request of the Interpol. Okay, pero itong planong ito ay napaghandaan na. Okay? Itong planong ito ay napaghandaan na, mga kaibigan. So, kasi nga, ang pinoportray nila ay ICC, hindi na tayo miyembro, wala na silang otoridad dito sa Pilipinas. Pero dahil Interpol ito, meron tayong obligasyon, so sumunod lang tayo doon sa obligasyon natin kasi kung tayo po ay dumating doon sa isang pagkakataon na merong fugitives tapos kailangang mahuli sa ibang bansa, ang tutulong sa atin Interpol. And so, when they requested, when the warrant of arrest has been issued at ipinadaan sa Interpol, we acted upon. We surrender the former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung hindi natin ito gagawin, should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So kung hindi pa natin ito gagawin ngayon, baka hindi na natin mahuli si Duterte. Kaya nga, minadali yung warrant of arrest against the former President Rodrigo Roa Duterte. Kailan po lumabas? February 10. Alright? So mabilis. No, mabilisan lamang po yung paglabas po ng warrant of arrest. Wala po sa plano. No, wala po sa plano yung warrant of arrest. Ito po, malinaw na malinaw. Ayan, no. February 10 inirelease lamang yung warrant of arrest. Alright, February 10, 2025 na i-release yung warrant of arrest. So, given the time-limited nature of the arrest, the prosecution respectfully requests the chamber to consider this application or an expedited basis, including by issuing an arrest warrant to reasons to follow to maximize the chances of arresting Duterte should the chamber decide to grant the application. So, ibig sabihin, indirectly sinasabi dito, kung ako po si BBM, ganito po yan, ICC, pwede kayong maglabas ng warrant of arrest, padaanin ninyo sa Interpol.
kasi hindi tayo pwedeng humindi sa Interpol. So, kapag hiniling ng Interpol, "Oh, hulihin mo si former president," ibibigay namin si former president. It's because meron kaming obligasyon sa Interpol. So, yun yung ating palalabasin. Basta hindi ako makikipag-coordinate sa ICC. Yun yung gusto nilang palabasin. O, given na medyo de peligro na yung oras, no? Limitado na yung opportunity, yung oras. So, kinakailangan na nga talaga na ma-expedite na kaagad yung warrant of arrest. Ma-issue na kaagad yung warrant of arrest. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng nakapaloob po dito. So, kung aking susuriing mabuti, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay planado. Okay? At ang namuno dito ay si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay. Meron akong napanood na interview kay Lucas Bersamin. Panoorin ninyo mga kaibigan. Sa interview na to, malinaw po na sinabi niya at na-discuss ko na rin po ito sa aking mga nakaraang video. Ang ibig sabihin dito o naisipahatid dito ni Lucas Bersamin, maaaring hulihin itong si Duterte sa pamamagitan ng pagdadaan ng request sa Interpol. Yun po, sinasuggest niya. Nabanggit ko nga po sa aking mga nakaraang video, nagbibigay si Lucas Bersamin ng idea. No, nagbibigay po siya ng idea kung paano mahuhuli at dahil hindi po abogado itong ating Pangulo, malaki po yung probability, malaki po yung paniniwala ko na ang planong ito siyempre ay manggagaling at ipapayo rin talaga ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay? Yun po ang nangyari. Kaya nakipag-coordinate sila sa ICC indirectly. Okay? Nang hindi natin alam. Kasi sikreto, yung warrant of arrest, di ba, nakalagay doon sa warrant of arrest, secret. So, ibig sabihin, yung pag-i-issue ng warrant of arrest, sinekreto nila. Okay? So, ganito. Dahil nga ayaw nilang masabihan silang traidor yung gobyerno, ginamit nila si Marbil. Ginamit din nila itong si CIDG Director Nicolas Torre III. Okay? Dahil itong si Nicolas Torre III ay medyo may katangahan, may kabubuhan, hindi niya kayang lutasin yung criminality sa kanyang mga nasasakupan, madali siyang naimpluwensyahan marahil. So, hindi ko alam kung may bayad ba ito kasi obviously ay binabaliwala niya yung mga nakasaad sa ating saligang batas kahit na nga po yung Article 59 na nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court ay he blatantly violated. Wala po siyang sinunod doon sa nakasaad sa Article 59 na arrest proceedings, no? Wala po. Okay? No? Wala po siyang ginawa pagdating doon sa bagay na 'yon. So, ilang beses din po siyang na-reshuffle. Ibig sabihin po ng na-reshuffle, siya po ay pinalipat-lipat ng trabaho ng lugar kung saan siya maa-assign. Yun po ang ibig sabihin ng reshuffle. Bakit po nire-reshuffle ang isang, alam nyo na, head of the agency? Bakit po nire-reshuffle? Maraming bagay, maraming dahilan kung bakit nire-reshuffle. Maaaring siya ay takot sa kanyang mga nasasakupan at hindi niya kayang i-implement kung ano yung sinasabi, no? Kung ano po yung kanyang mandato, hindi niya kayang i-apply. So therefore, yung kanyang key metrics performance o indicators ay hindi po makakapasa. Okay? Hindi po nakakapasa. Alam nyo kasi guys, ang mga employee po ng gobyerno, meron po yung sinasubmit na mga assessment no, na tinatawag, yung 201 file, yung ganyan. So, ina-assess yan kung ano po yung kanilang nagawa, kung ano po yung kanilang performance. So, na-reshuffle siya ng sa iba't ibang lugar, nalipat siya, ibig po sabihin ng reshuffle, nalipat siya sa iba't ibang lugar, okay? Hanggang sa siya po ay ma-assign sa Quezon City sa CIDG, okay? Okay. So, dahil nga po wala siyang
kahusayan pagdating sa pamumuno, ay nilipat po siya ni former President Duterte. No, nilipat po siya dahil hindi niya kayang lutasin, hindi niya kayang pababain ang criminality sa kanyang nasasakupan. Ibig sabihin, bagsak yung kanyang key performance indicators. Bagsak, hindi siya nakapasa. So, kung hindi ka nakapasa, ilipat na lang kita sa ibang lugar na kung saan dyan ka, wala kang gagawin. Total, maraming enforcer dyan, maraming law enforcers dyan, mahihila ka na nila pataas. Pero dito sa lugar, sa Calbayog, hindi mo nalutas yung criminality, hindi mo nabawasan, hindi mo nasugpo, ilipat ka na lang. So, nakikita ko rito na meron siyang personal opinion, may personal na galit po siya, kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya he blatantly ignored and set aside what is in the Article 59 of the International Criminal Court. Wala siyang pakialam. Kumbaga, ang sa kanya ay mahuli, makulong, itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Wala siyang pakialam kung ang mga nakasaad sa Rome Statute ay ginawa o in-apply po niyang maigi. Okay? Yan po yung rational na yan. So, na-declare po siyang non-grata, na-assign po siya sa Quezon City Police District. Ito po ang nangyari. Noong 2023 or sometime in 2024, no, I forgot, there is one PO1, si Raimundo Mendoza ba yata yan, no? Meron pong isang kalbo na pulis sa Rotonda na nakabangga ng isang cyclist, no, sa Welcome Rotonda. Ngayon, lumabas po itong kalbong PO1 na pulis, tinutukan po ng baril itong siklista, no? Yung cyclist nabangga niya. Tinutukan niya ng baril. Ngayon, syempre, nagdemanda itong si cyclist at ang kanyang abogado o tagapagtanggol ay si Attorney Fortune na napakahusay, napakagaling. So, alam po ni CIDG Chief Nicolas Torre III na mali yung kanyang tao. Mali yung kanyang tao. And therefore, maaaring mawalan ito ng lisensya, tanggalan po ng tsapa, o kaya maaaring makulong. Kasi naman, ang abogado po ng cyclist ay si Attorney Fortune. So, ang ginawa niya, tinext po niya si Attorney Fortune na parang inaarbor po niya, no? Wag nang ituloy ang kaso against Mendoza. Yun po. At ang nagsabi po nito, ang umamin po nito, syempre yung umamin, si Attorney Fortune. Sinabi ni Attorney Fortune, tinetext daw siya ni Nicolas Torre III at sinasabihan na arbor na lang itong kaso kay Mendoza, hayaan mo na yung cyclist. Buhay naman wala namang masamang nangyari sa kanya. Napakatalino po at talaga namang straight na abogado itong si Raymond Fortune. Ayaw niyang masira ang kanyang credibility. So, hindi siya pumayag. Ngayon, naging usap-usapan ito at talaga namang umingay ang kanyang pangalan na naman. So, dahil hindi niya makayanan ang talaga namang pambabash ng publiko, nag-resign siya sa CIDG. And inappoint po siya sa CIDG ngayon. Okay? Ngayon, ang nakikita ko rito mga kaibigan, dahil nga wala siyang alam, kung ano na lang ang iutos sa kanya ng kanyang mga opisyal, no, mga leaders, wala siyang pakialam. Kasi nga, mahina yung kokote. Hindi nga niya na-combat yung criminality sa Calbayog late ba yun o summer yun. Dito pa kaya sa Maynila na napakaraming krimen, no? So, yun po. Kaya nakikita ko dito, meron siyang galit against the former President Rodrigo Roa Duterte. Ito pa po mga kaibigan, hindi ko na po ipapalabas itong video na ito ha. Research niyo na lamang. Sa isang interview po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi po ni Executive Secretary, hindi na tayo parte ng ICC, pero ganito yung dapat nilang gawin Pupunta sila sa Interpol, makikipag-coordinate sila sa Interpol, and then itong International Police Organization na ito, na nakabase sa ibang bansa, ay hihingi po, no? Hihingi po ng pabor sa Interpol dito sa Pilipinas.
Interpol Manila, maghihingi po ng pabor. Sasabihin nito, oh, ito po yung ine-endorse namin sa inyo, no? Ine-endorse namin itong warrant of arrest kaya former President Rodrigo Roa Duterte. Kayo na po ang bahalang mag-execute nito. Yun po yung naging kautusan. And so, nailabas nga po ang warrant of arrest. And hinuli po si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So siguro po yung isang video na yon na nagsasabi yun sa naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay hindi ko na po ipapalabas, no? Hindi ko na po ipapalabas, i-research niyo na lamang po yung kanyang paliwanag. Sa paliwanag na ito nakalagay po dito na nagbibigay siya ng idea. Alright? So yun lamang mga kaibigan. Ay, nako. Wala na po talaga. Checkmate po talaga ang administrasyong ito ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi po tayo tutol sa anumang investigasyon. Kung kakasuhan ninyo si former President Duterte, wala po tayong tutol dyan. Okay yan, no? Okay yan. Pero gawin natin ang tama. Kung ano po yung sinasabi ng ating saligang batas, kung kailangang hulihin dito si Duterte, hulihin dito, ikulong dito, o kasuhan dito. Yun po naman ang sa akin dito. So, ano po sa inyong palagay mga kaibigan? Ano po ang inyong assessment dito? Alright, so yun lang muna. Maraming salamat.